Good day mga ka-Fexit! Kia Sonet. Bakit nga ba itong pinili namin over Toyota Race and other brands? Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Vid TV, sharing information. Maraming mga brands and variants po ang available sa crossover category ng mga sasakyan. Pero ang dalawa po talaga na naglalaban para sa akin at tumatak sa aming isipan na aming pinagpilian is Kia Sonet and Toyota Race. When we are discussing about ano ba yung sunod naming sasakyan na ipapalit namin kay Miggy, yung dati namin ginagamit sa vlog na si Mitsubishi Mirage. So upon discussion, na pag-usapan namin ni Mrs. na ang aming pagpipilian, Toyota Race actually and Kia Sonet nung nakita namin si Kia Sonet. Actually, tinignan rin namin yung mga iba pang variants sa ibang brands. Nahirapan kami sa pagpili actually. Yung Toyota Race kasi, nung tinignan namin siya sa kasa, nagustuhan din namin siya upon checking. And thinking that it's Toyota, so kilala ang Toyota when it comes to durability and reliability. Alam po natin yung lahat. Nung nakita ko kasi sa internet, si Kia Sonet, parang umapil agad sa akin yung ano niya, yung itsura niya as a whole actually. Front, sides, yung taillight niya, yan. Actually, sabi nga natin, beauty is in the eye of the beholder. So, yun talaga kasi yung unang-unang makikita mo. Saka mo na lang malalaman yung mga specifications niya kapag tinignan mo na yung papeles or chinek mo na sa internet. Pero syempre, yung unang tingin dun sa sasakyan, yan talaga yung pupukaw ng attention mo. Yung makina nito is a 1.5 liter. Ayan, 4 cylinders, 16 valves that produces 113 horsepower. At ang transmission po nito ay intelligent variable transmission. Pinagpilian po natin namin sa between Toyota Race is the E variant ng Toyota Race and the LX variant ng Kia Sonet. Yun po kasi magkatapat sa dalawang brand na ito, no? Ang Toyota Race po kasi na E variant is a 1.2 liter, 3 cylinders. So lamang ng 1 cylinder si Kia Sonet. Tapos sa valves, syempre dahil 4 cylinder si Kia Sonet, 16 valves siya. Dun sa Toyota Race is only 12 valves. And galing na kasi kami sa Mitsubishi Mirage. So si Mitsubishi Mirage has 3 cylinders din. And na-experience na namin yung power niya, yung capabilities ng 3 cylinder. And syempre of course, alam namin na ma-vibrate ang 3 cylinders. So we wanted an upgrade. So might as well 4 cylinders na, di ba? And 1.5 liter pa. Race kasi it is paired with a CVT compared to a Sonet that is an IVT na, no? Intelligent Variable Transmission. And bukod pa doon, 5 years yung warranty ni Kia Sonet when whichever comes first, no, or 160,000 kilometers compared to a Race that is 3 years only. Yan nga lang, medyo mas mahal ng konti si Kia Sonet LX version. So 888,000 ito compared to a Toyota Race na counterpart niya, yung E-variant ng Toyota Race, which is at 841,000 kung di ako nagkakamali. So roughly 40,000 plus yung price difference nila. Pero pag tinignan mo kasi yung specifications ni Kia Sonet, it outweighs the price difference, no? Bukod dun sa specifications ng makina niya, ayan, yung mga features niya like the Apple CarPlay and Android Auto na wireless pa. Yan, isa rin yan sa kagandahan dito sa sasakyan na to. Tapos, yung aircon niya kasi, meron siyang aircon vent and USB Type-C na charging ports dito sa may likurang bahagi ng sasakyan, sa may passenger side. So, isa pa yan sa nagustuhan namin. Bukod pa dyan, yung mga ilaw niya kasi, although this is an LX variant, hindi pa ito yung naka star map LED lights. No, meron naman itong mga features na lamang sa Toyota Race, kaya ito yung pinili namin over Toyota Race. So, yung mga wheels nito is two-tone alloy wheels na rin and disc brake, no? Disc brake yung harap at likod na mga gulong nito. Yung Toyota Race kasi naka drum brake pa yung likod. So isa rin yan sa consideration. And ABS na rin to. Pagdating din sa lug nuts niya doon sa gulong, since na-mention ko na rin yung gulong, no? 5 yung lug nuts nito ng Kia Sonet compared to a Race na 4 lug nuts lang per wheel. Isa pa sa kinonsider namin, kasi medyo limited yung space ng parking space namin sa bahay.
So, ano ba yung sasakyan na kakasya dun sa parking space namin, no? So, nung sinukat ko yung Toyota Raze, kasya siya dun sa parking space namin. Yung Kia Sonet, nung nalaman ko yung dimensions nito, lamang siya sa lahat ng aspeto over Raze, via millimeters lang naman. So, pagdating sa height, sa lapad niya, sa haba, sa ground clearance, lamang si Kia Sonet kay Toyota Raze sa lahat ng aspeto. Pero by millimeters lang naman. So, nung sinukat ko yung haba ni Kia Sonet dun sa parkingan namin, kasya din naman siya. So, yun, isa rin sa consideration. And bukod pa dun, isa rin sa mabigat na consideration para sa amin is the color of the car. Kasi, ang gusto talaga namin na sunod na sasakyan namin is color white. So, kung si Toyota Raze kasi ang pipiliin namin, kailangan namin kunin yung top of the line na variant para lang makuha namin yung pearl white na kulay na gusto namin. Pero pagdating kasi sa Kia Sonet, kahit saang variant pa, sa MT man yan, sa ATLX, ATSX, or ATEX, sa lahat ng variant na yon, available yung Snow White Pearl. Correct me if I'm wrong, no? Pero yung parang sa top of the line yata nila, imbis na pearl white ang top of the line variant nila na kulay, it's pewter olive, yung parang color green, yun ang pinalit nila. Pero yun na nga, sa LX version, available yung Snow White Pearl. So isa yun sa mabigat na consideration. Fresh kasi yung looks niya. Sa 2025 model na Kia Sonet, kumbaga fresh, ilan pa lang yung mayroon, bagong-bago. Unlike sa Toyota Raze na 2022 model pa. So, hindi ko naman sinasabing outdated yung Raze, pero napakarami na kasi nila sa kalsada, no? Yun. Tapos, nung sinakyan namin pareho, actually, pumunta kasi kami sa mga dealership, tapos sinakyan namin pareho. Then, tinest drive ko din. Mas na-feel ko na parang mas spacious yung, although halos pareho lang yung laki ng sasakyan, pero mas spacious si Kia Sonet. Medyo off lang sa akin actually nung umpisa itong malaking panel niya sa harapan na magkadugtong yung instrument cluster and the entertainment system. Pero nakasanayan ko na lang din. Nung umpisa lang medyo off sa akin, pero ngayon okay na, parang nakasanayan ko na, no? Bukod doon, wala na akong masyadong maireklamo sa sasakyan na to. Na-appreciate ko lahat ng mga features niya. Medyo nanibago lang ako kasi yung Mitsubishi Mirage kasi namin is a 3-cylinder nga siya. So medyo matipid siya sa gas actually. Compared dito sa Kia Sonet, medyo mas malakas talaga to sa gas. Considering na 4-cylinder siya, mas malaki yung makina niya. Ayun, mas malakas talaga siya sa gas over a 3-cylinder. So I think kung Toyota Raze, mas matipid yung Toyota Raze compared dito sa Kia Sonet when it comes to fuel consumption. Kasi nga, mas marami yung cylinders ng sasakyan, mas malakas sumunog din ang gasolina. Pero, kung power din naman ang pag-uusapan, syempre, mas malakas ang power na kayang ibigay sa ni Kia Sonet. 113 horsepower compared to Toyota Raze which is only 93. So, yung power difference na yun, mag-play yan ng crucial part. Lalong-lalo na sa mga akyatan at sa when you were cruising on the highway, ayan, malaking bagay yan compared pagkukumpara natin sa takbuhan, no? So, ayun, lahat naman ng sasakyan, it has its pros and cons. Ikaw na lang yung talagang pipili. At saka inisip din namin, Kia is a Kia, kilalang brand din naman ng Kia, no? It's from South Korea. Although hindi siya ganoon kakilala when it comes to reliability and durability, naniniwala kami na nasa may-ari yan kung paano natin aalagaan yung sasakyan since brand new naman siya, no? Yun din, ibabalik din sa iyo ng sasakyan yan kung paano mo siya inalagaan. So proper maintenance lang, proper PMS, sundin lang natin yung PMS, lalong-lalo na under warranty pa yung sasakyan. And yung proper driving, defensive driving, safety driving, yan, lahat naman yan natututunan at lahat yan pwede natin gawin sa ating sasakyan para tumagal yung buhay ng sasakyan. At lahat din yung mga practices na yan, tinuturo ko dito sa ating YouTube channel and Facebook page natin, no? Fit TV. So, tutok ka lang sa mga videos natin kasi marami pa akong i-share tungkol sa sasakyan namin, Kia Sonet. And sa proper defensive and responsible driving. Okay, so I'm not promoting Kia as a brand. Hindi naman to paid advertisement, no. I'm just sharing sa inyo ano yung
mga things that we take in consideration para we arrive in the conclusion na piliin namin si Kia Sonet over a Toyota Race. Okay? So that's it for this video. I hope you like and subscribe. Marami pa ako ibabahaging video sa inyo in the future. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Feed TV, sharing information.